Viral na viral ngayon si ate. Kasi nga bumili siya ng mineral water tapos hindi siya binigyan ng resibo. Bago kayo mag-react, panoorin muna natin kung ano ba yung naging ganap. Sir, eto po, nagrereklamo po ako, hindi po ako ini-issue ng resibo, sir. Ano pong gagawin natin? Maayos po ako nagsasabi ha, sir. Naghahanap po ako ng resibo, sir. Bumili po ako. Karapatan ko po ba yun, sir? Antay lang tayo, ma'am. Antay lang po tayo. Naubusan po, tangina sa kasaysayan po, naubusan po sila ng resibo. Ayon po sa security guard, naubusan po ng resibo. Naubusan po sila ng resibo ha. Sino ang may-ari ng tindahan to? Ang Rizal Park bawal paupahan. Ang mga vendor pagpatay na tinatanggalan ninyo yung tindahan. Ang mga vendor na nasa loob dito, inilabas ninyo. Pagkatapos ngayon kayo dito, mga kapitalista, sino yung servants dito? Ito ba yung deputy? Director ng Rizal Park? Nakakaloka naman dito. Pati nila, no? Napaka-privilege naman ninyo. Masyado naman kayo mga napaka-hype naman sa malit na manininda. Ngayon may renovation pa kayo dito. Ang kakapal naman ng mga mukha ninyo. Kaninong pondo ang mag-renovate dyan? Pera na naman ng taong bayan? Ang kakapal na mga mukha ninyo. Ha? Ito lang ang tindahan na hinahanap pa ang resibo. Ayan sila, hinahanap pa po nila ang resibo dito. Bumili po ako, karapatan ko magkaroon ng resibo. At para malaman ko kung sino ang may-ari, nakita nyo? Mga vendor pinapalabas ninyo, tapos eto, mga kapitalista nandito. Tapos walang resibong binibigay. Ang tagal-tagal na, hinahanap nyo ang resibo ninyo. Ano ang resibo? Nasaan ang resibo? Sino ang may-ari nito? Okay, himay-himay natin. Every consumer syempre has the right to ask for receipt. So ang hindi kasi malinaw dito, kung ano ba yung saktong sinabi ng cashier. Ay ma'am, hindi po kami magbibigay ng resibo. Ma'am, wala po kasing resibo. Ay ma'am, naubusan po kami ng thermal paper for the receipt. Ma'am, 50 pesos lang naman yan. Huwag ka nang magresibo. Maraming katanungan, di ba? Siyempre, dun tayo sa legal at some sort of political. Siyempre, kahit konti lang yung presyo niya, say 50 pesos yung mineral water, importante po yung opisyal na resibo kahit sa maliit na binili gaya ng mineral water. Dahil ito ang patunay ng transaksyon at basehan ng tamang buwis. Just my point naman sa ate. Kung may anomalya, hindi ito dapat i-vlog dahil walang legal na kapangyarihan ang social media na magparusa. Mas mabilis at epektibo kung idedirekta agad sa tamang ahensya ng gobyerno. Since powerful naman ang social media, minsan mas mabilis mapansin lalo na pag nag-viral ka. Pero depende din po kasi kung yung pagka-viral mo, kakampihan ka o matutuligsa ka. Additionally, bakit importante ang resibo kahit maliit na presyo lang yan? Katibayan ng pagbili. Ito kasi yung magsisilbing hawak mong ebidensya kung panis, may dumi o peking produkto ang nabili mo. Or kung sa tingin mo overpriced ang item na nakuha mo or nabili mo. Protection sa karapatan. Hindi ka pwedeng tanggihan ng tindahan para sa refund o palit item kung may resibo. Basic lang po ito. Pero syempre may mga circumstances din po kahit may resibo tayo hindi tinatanggap ng tindahan. May mga rason din po sila. Ganon. Pero dapat ginawa na lang siya ng manual receipt, no? Di din naman sinabi ni ate kung official receipt yung hinihingi niya. But I believe ate is asking for the receipt legally. Namang yung official receipt yung hinihingi niya. Ito pa, for tiyak na buwis. Sinisiguro nito na ang value added tax or VAT na binayad mo ay mapupunta sa gobyerno, hindi sa bulsa ng may-ari. Laban sa tax evasion. Obligasyon ng negosyo sa ilalim ng batas na mag-issue ng resibo sa bawat benta. 100 pesos pataas sa lumang batas. Ngunit sa train law ay mandatory na kapag hiningi ito. Tungkol sa resibo, ang pangunahing reklamo ni ate sa kanyang nag-viral na video ay ang overpricing ng mineral water. Ay binibenta daw umano ng 50 pesos kada bote. At ang paniningil ng ilang vendors sa mga upuan sa Rizal Park or Luneta kung saan bawal naman talaga ang ganoong commercial na aktibidad. Well, kung may rason sila kung bakit nila ginagawa ito, we might want to ask them directly. Sa kanyang original na vlogs, katutok lang ang kanyang galit sa mataas na presyo ng bilihin at ang paupahan, pampublikong parke. At hindi niya naman hayagang naging issue ang kawalan ng resibo sa mismong video. So nga lang na-highlight talaga yung paghingi niya ng resibo. Pagbasa naman tayo ng komento ng mga tao. Sabi dito, "Te, tubig lang binili mo. Dok, yung pasyente, gising na. Lagyan ko ng robust yung tubig mo eh. Ha ha ha. Wait,
medyo naliligaw ata siya, wala siya sa bundok, pasabi nasa syudad siya kamo. Kasi nga, medyo na-focus yung tao sa paghingi niya ng resibo. Kung may mga sinabi naman siya sa dulo, pero hindi na po ito napansin ng netizens. Siguro yung iba. Lagi na lang may problema ang baliw na to. Ha, di po yan grocery manang. Doon ka sa grocery store or supermarket, manghingi ng resibo. Pagtinda ka na lang ng pagpagyaan. Baka hindi sila dumaan sa BIR, baka may kumpare-kumare na namamahala dyan. May tama na ulo mo, tubig at gamot na kailangan mo, ha. Mga nagbash kay ate, mga inotal. Intindihin nyo ng mabuti, intindihin nyo. Unawain nyo ng mabuti, hindi patama yan sa tindahan, patama yan sa gobyerno, Diyos ko, common sense. Ipatama din po kasi dun sa proseso ng tindahan. Kasi nga di ba nagmura siya, at hindi na i-provide sa kanya yung resibo. Actually yung resibo din yung naging punot dulo nito. Pero hindi din masasabi ni ate publicly, hindi po nag-fail yung tindahan na makapag-provide ng resibo. Pero sa iba talaga weird siya. Kasi nga naman medyo maliit yung halaga. Pero again, it's her right to ask for the receipt. Para lang may makontent, pinahiya na si Ka, 59 dito ka sa Mindanao. Gawin mo yan, ewan lang, baka mabaliktad na birthday mo sa November. Dapat may resibo para siguradong nagbabayad ng tax ang store owner, lalo na kung overpriced. Bawal lumampa sa suggested retail price. Ilang months nang mamahinga, bumanat na naman. Tama, resibo dapat. Ano, ganyan lang, walang resibo? Ano, labas resibo? Dapat go, ate, paglaban yan, karapatan nating lahat yan. Tanga lang ang kontra sa video na to, alamin mo ang karapatan mo. Walang BIR permit kapag di ka nabigyan ng resibo. Kapag sabi ng tax, kala mo naman nagbabayad ng tax, umay. Well, meron po kasi tayong tinatawag ni direct and indirect tax paying. Direct sa tingin kasi para makita mo ang resibo. So ate, ipatulfo na yan. Maglagay kayo ng karatula dyan, bawal pumasok ang aso. Sikat ka na te, ha. Te, tuloy po kayo, pumasok ka na sa CP. Masyadong palengkera, bigyan kita resibo or tubig para may masmasan ka. Bakit dumaan to sa FB wall ko? Gagawin ng lahat para may content? Kaya daw nagpapasahod, saan ka po kumuha ng pera? Ha. Hindi ka PWD, squatter ka, timo. Natutulog pati, ha. Root. Daw sabi nung... Anyway, kung right lang naman yung pag-uusapan, lahat po talaga tayo may rights. Lalo na kung hingi tayo ng resibo as patunay. Marahil hindi po giving sa iba yung video ni ate, pero marami pa rin naman po ang sinuportahan siya. Kayo, pag bumili ba kayo ng 50 peso item, hihingi pa rin kayo ng resibo? Bakit? Comment below.